Ngayon, idinaos ang ika-36 na oblation run sa UP Diliman. Kasabay ng pagtakbo ng hubot-hubad, kinukondena ng mga lumahok ang pork barrel scam, gayon din ang mabagal umanong aksyon ng pamahalaan para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. May ulat on the spot si Victoria Tulad. Victoria! Maris, ngayong taon, pagtulong nga sa mga nabiktima ng bagyong Yolanda at pagkondena sa di umano'y korupsyon sa pamahalaan ang naging tema ng oblation run dito sa University of the Philippines sa Diliman. Maliban sa maskara, walang saplot na tumakbo sa mga pasilyo ng Palma Hall ang mga miyembro ng fraternity na Alpha Phi Omega o APO. Ngayong araw, ginugunita ang ika-36 na anibersaryo ng Oblation Run. Ayon sa co-head ng run na si Toby Roca, hindi lang basta pagtakbo ng hubad ang Oblation Run. Ito raw ay pagtakbo na nagsusulong ng mga issue sa bansa. Sa pagkakataong ito, nais nilang manawagan ng tulong para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda sa Kabisayaan. Kinokondena rin daw nila ang mabagal na aksyon ng pamahalaan para sa mga nasalanta. Isa sa sinisisi ng grupo ang korupsyon, partikular na ang issue ng pork barrel scam. Kung hindi raw dahil sa mga ganid na opisyal, baka naging epektibo raw ang pagtulong hindi lang sa mga nabiktima ng Yolanda, kundi maging sa mga nabayo ng iba pang kalamidad. Bilang donation drive, ibebenta raw ng APO ang kanilang mga maskara. Sa loob at labas ng Palma Hall, dumagsa naman ang mga estudyante ng universidad para panoorin ang taunang takbo. May mga namataan din tayong foreigners. Nagsimula ang oblation run noong 1977 bilang pagtutol sa martial law. Sinisimbolo raw ng hubad na pagtakbo ang pagkawala sa mapaniil na sistema, ang paglilingkod sa kapwa at ang pagiging bukas. Isa sa mga nakausap natin na tatakbo, sinabing ang oblation run ang sagradong paraan niya ng pagpapahayag ng sarili. Tumatakbo kami ng hubad kasi yung katotohanan mahirap siyang pagtakpan eh. Dapat nakikita siya ng lahat, exposed. And I think yung sentiment, general sentiment ng students regarding yun ay we have to help. Ganyan. That's the first part. Second, the government has been remiss in responding to the needs of the survivors if dun lang sa mga first days. Maris, sa kabuuan, mahigit 30 raw ang lumahok sa oblation run dito sa UP Diliman. Hinati sila sa iba't ibang batch at bawat batch ay nagtatapos sa isang tableau performance dito sa tapat ng Palma Hall. At yan muna ang latest mula rito sa UP. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Victoria Tulad.